Tumingala ang itim at payat na nasa katanghaliang gulang. Nakita ko ang napakalaking alon ng karagatan na nag-freeze sa gitna ng hangin, pagkatapos ay biglang binawi at nahulog pabalik sa dagat. Bumalik na sa kalmado ang tubig malapit sa fishing village. Isang malaking paa na nakatakip sa langit at nagniningning ng liwanag ang umungal sa ulo ng mga taganayon sa nayon ng pangingisda, humakbang sa himpapawid at hakbang-hakbang na lumayo. Natigilan saglit ang itim at payat na nasa katanghaliang gulang, pagkatapos ay biglang bumalik sa kanyang katinuan. Iniligtas niya tayo, lagay isa-isa. Sa ungol, isang figura ang kumawala sa kanyang yakap at tumalon palabas. 520 ang itim at payat na nasa katanghaliang gulang ay hindi namamalayan na sumigaw, saan ka pupunta? Ang figura ng itim at malakas na batang lalaki ay hindi pumasok sa kabin. At nang hindi lumingon ay sumagot siya, manood ng Eye, tumawag sa istasyon ng Eye. Hush 1 ang hangin ay umaalulong sa magkabilang panig. Ang pagkakatawang tao ng sinaunang Diyos ay lumakad sa lupain ng kaharian ng dragon. Ang kanyang ulo ay nasa tuktok ng stratosphere na higit sa 50,000 metro sa ibabaw. At ang magkabilang gilid ng kanyang mga pisngi ay natatakpan ng makapal na koton na parang kumulos na mga ulap. At matagumpay na naisulong iyon ni Lu Sheng. Si NCG ay umabot sa taas na higit sa 50,000 metro. Masisira nito ang pundasyon ng planeta. Gaya ng sinabi ni Lan Chen, hindi na ako mahawakan ng maliit na asul na bituin. Ang University Lariri ay ang aking hinaharap na yugto. Sa sandaling itinaas ni Lu Sheng ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tumagos sa kapaligiran at nakita ang malawak na mabituing kalangitan ng direkta. Ang araw ay tila nakabitin sa itaas ng kanyang ulo at maaaring mahawakan kaagad sa kanyang pag-abot. Isang hindi maipaliwanag na emosyon ang ipinanganak mula sa kaibuturan ng puso ni Lu Sheng. Sa oras na ito, lubos niyang napahahalagahan ang pakiramdam ng Ti Kuafu na humahabol sa araw sa mga sinaunang mito at alamat ng mga bituin. Parang wala na talagang habol sa kanya, suntok ko ngayon, pasabugin ko ba ang bituin? Biglang naisip ni Lu Sheng ang isang ideya, ngunit mabilis na umiling muli. Tinatayang mas malala pa rin ito, ang planeta ay hindi isang itlog at ang slurry ng itlog. Sa loob ay nabasag kapag nabasag ang shell. Kung mas marami ang nasa loob, mas malakas ito. At saka, kahit na ngayon ay mahigit 50,000 metro na ang taas ni Lu Sheng kumpara sa laki ng isang buong planeta. Hindi pa rin gaanong mahalaga. Lumipad, Sheng, iniisip ko na mag-starburst sa ika-9 na antas Natawa si Lu Sheng sa sarili. Sa pagkakataong ito, isang eroplano ang humarurot mula sa tapat ng kanyang dibdib at humarurot ito sa gilid niya. Sa kalagitnaan pa lang ay naalala ko na ngayon na ako ay nasa katawan ng Dharma. Ang takbo ng langit at lupa ay nagtitipon at naghiwa-hiwalay sa kanyang kalooban. At nakita niya ang eroplano na lumilipad sa kanyang dibdib. At ang nag-aapoy na mga mata ng Golden Crow ay nakikita pa rin. Sa kabinang sasakyang panghimpapawid na malapit sa bintana. At ang kanyang mga salita ay tila nakapikit ang nakagugulat na eroplano ay umalis. Sa tabi ng mga ulap at tumingin sa ibaba ng mga bundok. At lawa na gumagapang sa ilalim ng aking mga paa, ang maringal na lungsod ay tulad ng isang sandbox. Ang lakas ng pag-isip lamang, si Lu Sheng ay isa ng seryosong pang-11 antas na. Ang lahat ng lakas ng pag-isip ay inilabas, kasama ang buong Azure Star. Kaya lang marami sa mga pang-11 antas na mga kasanayan ang hindi natutuloy at mayroong isang uri ng napakabigat. Napakiramdam na ang isang bata ay naglalaro ng isang kutsilyo ng Guangdong, ngunit para sa simpleng paggalugad, napakadali ko pa rin matatapos na. Maging ang mga Diyos na tagapag-alaga ng bansa. Ang mga martial saints ay natalo, sino pa ang maaaring dumating upang iligtas tayo? Mga alien? Liwanag, nasaan ang ilaw? Inayos ni Lu Sheng ang buong larawan mula sa mensahe, at halos naunawaan ang nangyari. Mabilis na nakalock ang puwersa ng pag-isip sa isang puntong libu-libong kilometro ang layo. Ang mananalakay mula sa mabituing kalangitan, siya ba ang tinutukoy ng krisis sa pagkawasak ng mundo na ipinahayag ng pangarap na espasyo? Hindi dapat. Ika-10 baitang, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka, naisip ni Lu Sheng, humakbang si Fa Xiangshen patungo sa target na lokasyon.
Ang malaking sukat ay nagdudulot ng hindi pa nagagawang bilis. Sa pagitan ng mga paghinga, ito ay ang distansya na sumasaklaw sa 10-10 daang kilometro. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang balangkas ng target sa larangan ng pangitain ni Lu Sheng. Nasaan ang ilaw? Light, andito na tayo. Si Lu Sheng ay mukhang kalmado, iniunat ang isang kamay at hinawakan ito sa direksyong iyon. Sa proseso ng pag-uunat ng kanyang kamay, ang kanyang kanang palad ay patuloy na lumalaki at lumalaki. Sa mga guhon ng lungsod, pinaghiwalay ng masamang halberd ang 12 ng puting sutla na sinulid. At itinali ang 18 na antas ng martial saint na may sirang dharma sa isang daliri. Dahan-dahan siyang yumuko at isinabit ang 18 martial saints sa kanyang mga daliri sa harap ng hindi mabilang na tao sa ibaba. Tulad ng isang higanteng nakikipag-usap sa kolonya ng langgam sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakita mo na ba ito? Ito ang mga Diyos na tagapag-alaga na iyong sinasamba at umaasa, ang tunog ng masamang halberd ay mas malakas kaysa sa kulog at kidlat ng isang bagyo, at ito ay dumagundong sa lungsod. Hindi mabilang na mga tao ang nagulat sa tunog na ito, ang kanilang mga mukha ay namutla at sila ay bumagsak sa lupa. Sa takot at takot o tumakas kung saan-saan. Tumawa ang masamang halberd. Ang salamin sa panlabas na dingding ng matataas na gusali sa lungsod ay nabasag at nahulog. Ang masamang espiritu ay medyo komportable. Gusto niya ang ganitong pakiramdam. Nasiyahan siya sa proseso ng pagnanakaw sa isang planeta. Sa pagtingin sa mga katutubo ng mababang antas. Ng sibilisasyong planeta na nanginginig sa ilalim ng pagkabigla ng kanilang sariling malakas na lakas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng mga ekspresyon ng gulat, pag-iyak, galit, takot, kawalan ng pag-asa. Mayroon ding mga powerhouse sa mga katutubo ng planeta. Halatang mahina pero matapang. Katulad ng mga nasa kamay niya ngayon. Ang mga taong ito ay ang mga patron santo ng isang mababang antas ng sibilisasyong planeta, ang pinakamalakas. Ngayon siya ay nakagapos sa kanya tulad ng isang uod, ang kanyang mukha ay maputla at siya ay nakikipaglaban sa takot at ayaw. Nakakalungkot lang na medyo mataas ang halaga ng mga lalaking ito at bawat isa sa kanila ay maaaring ibenta sa mataas na presyo sa merkado ng alipin. Kung hindi, isa-isa silang kukurutin hanggang mamatay at ang mga ekspresyon ng mga nasa ibabang katutubo ay magiging mas kapanapanabik. At kawili-wili sa proseso. Gusto ng masamang halberd ang pakiramdam. Nang walang ingat na pagkilos sa isang mababang antas ng sibilisasyon, pagkontrol sa lahat. At pagiging malayo tulad ng isang Diyos. Kung hindi dahil sa tayasa. Dalawang lalaking iyon, makakapagsaya ako ng isang buwan na pabuntong hininga ang masamang halberd sa kanyang puso. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo at sinabing malakas na may malamig na ekspresyon, "Okay, ulitin ko ito sa huling pagkakataon. Ngayon, agad-agad, ipadala agad sa akin ang lahat ng mapagkukunan ng iyong planeta. Kung hindi, wawasakin ko ang bawat sibilisadong lungsod sa iyong planeta sa bilis na isa kada oras. Patayin ang lahat." Pagkatapos magsalita ni Evil J. Hindi niya pinansin ang mga ordinaryong tao sa ibaba. Alam niyang may libu-libong kamera na gumagalaw. Tapat na naghahatid ng kanyang mga salita sa bawat sulok ng mundo. "Next, pasensya na lang. Sana huwag mo akong paghintayin ng masyadong matagal, tutal nakakapagod at nakakainip din ang pagsira ng lungsod." Sinabi ng masamang halberd na pinitik ang kanyang mga daliri. Ang dosenang o higit pang ika-9 na antas ng mga martial saint na nakatali. Sa kanyang mga daliri ay umindayog na parang mga tipaklong sa dayami. Tiningnan ni Evil G ang kanilang pagkataranta, kahihiyan at takot na mga ekspresyon, at paminsan-minsan ay nagpapakawala siya ng isang marahas na tawa. Nakikipag-chat upang palipasin ang nakakainip na oras. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Evil Halter ang tunog ng kaguluhan at bulalas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. "Tingnan mo, ano yon? Diyos ko! Maging mabuti," tumingin ang masamang halberd. "Nakita ko na ang mga ordinaryong tao na namumutla at natatakot sa kanya kanina. Ay hindi alam ang nangyayari. Lahat sila ay tumingin sa kanilang mga sarili. Na may mga ekspresyon ng pagtataka at kawalan ng paniniwala sa kanilang mga mukha. Tila nakakita sila ng isang bagay na lubhang kapansin-pansin at itinuro ang kanilang sarili. Hindi mapigilan ng masamang halberd na sumimangot at may kaunting pagdududa sa kanyang puso.
May bulaklak ba ako sa mukha? Hindi niya namamalayan na hinawakan ang pisngi niya. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Evil G na dumidilim na ang langit, parang may anino na mabilis na kumalat sa tuktok ng kanyang ulo. Nag-react siya bigla. Ang object ng sorpresa at gabay ng mga katutubo sa ibaba ay hindi ang kanilang mga sarili. Ngunit mula sa tuktok ng iyong sariling ulo, matalim na itinaas ng halberd ang kanyang ulo. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit at nanlamig. Sa mga mata ng masamang halberd, isang larawang hindi niya malilimutan ang makikita. Isang nakasisilaw na puting liwanag na anino na parang brilyante. Ang dumagundong pababa patungo sa kanya mula sa itaas ng kalangitan. Ang puting liwanag na anino na ito ay 10,000 metro ang laki. Hindi ito makinis at puno ito ng maraming linya. Napakarilag at misteryoso, parang mga linya ng palad. Mayroong 5 mga hanay ng iba't ibang mga haba, na lubhang makapal at mahaba, at ang pangkalahatang hitsura ay parehong kakaiba at medyo kakaiba. Ang masamang halberd ay nakatitig saglit. Nagising na lang bigla. Kamay. Anong kamay? Isang napakalaking kamay na walang kapantay. Kahit anong daliri ay mas malaki kaysa sa kanyang 8 kilometrong katawan. Natigilan ang masamang halberd. Nima. Hindi ko na siya hinintay sumagot. Hinawakan siya ng malaking puting liwanag na tumatakip sa langit. At hinawakan ito sa palad niya. Para bang nahuli niya ang mga ninth level na aboriginal martial sense noon na madaling hinawakan siya sa lupa. Pagkatapos, humigpit ang 5 daliri at ang puwersa ay marahas na. Bang! Ang masamang halberd ng 8 kilometrong katawan ay dinurog ng malaking kamay bago pa man siya makapagsalita. Ang walang katapusang potensyal ay bumalik sa langit at lupa na nagiging hindi mabilang na mga light spot at naglalaho sa lahat ng dako. Sa liwanag na lugar ang Evil Halberd mismo ay mukhang maputla, nagmamadaling lumabas sa gulat at dumiretso sa itim na spaceship sa tabi nito. Ngunit bago siya makarating sa spaceship, isang malaking paa na may haba na 10,000 metro at isang maningning na liwanag ang bumaba mula sa langit at tumapak sa spaceship. Kakakakayibang. Ang energy barrier sa labas ng spacecraft ay tumagal ng wala pang 1 segundo bago ito nabasag. Pagkatapos ay natapakan ng malaking paa ang sasakyang pangkalawakan. Nang walang sagabal, tinuntong ang buong sasakyang pangalangaang diretsyo sa lupa. Boom! Nagkaroon ng malaking bunganga sa lupa. Nang mawala ang usok, makikita ang isang itim na spaceship na tahimik na nakahiga sa hukay. Sa katawan ng spaceship, mayroon pa ring malaking bakas ng paa na napakalinaw. Ang halberd ay ganap na manhid. Nagpapadyak sa hangin, nakatitig sa kanyang spaceship at ang malalaking footprint sa spaceship. For a while, hindi ko alam kung ano ang isipin ko. Ikaw. Napakurap-kurap si Evil G at napaangat ang ulo, na para bang gusto niyang magsalita ng ilang salita sa may-ari ng malalaking kamay at malalaking paa. Ngunit sa sumunod na segundo, tahimik na lumitaw sa magkabilang gilid ng kanyang katawan ang 2 daliri na may sukat na 1,0,000 metro. Parang pagkurot ng lamok. Mabilis na pinisil ng 2 daliri ang masamang halberd at pilit na I crack 1 Isang bahagyang kaluskos na tunog. Bahagyang nagkuskos ang 2 daliri. Pagkatapos ay bitawan. Isang manipis na pool na lang. Nang sarsa ng karne ang natitira mula sa dating masamang halberd na dumidikit sa tiyan ng 2 super higanteng mga daliri. Na parang isang pool ng kasuklam-suklam na dugo ng lamok. Ang masamang halberd ay hindi man lang nakataka sa espiritu ng martial arts at tuluyang nadurog. Matapos gawin ang lahat ng ito, mabilis na binawi ang daliri. At nawala sa ulap sa isang kisap mata. Gayunpaman sa sandaling ito, lahat. Maging ito ay ang mga ordinaryong tao na naroroon, ang hukbo, ang mga reporter sa pinangyarihan. O ang higit sa 100 martial sage na nasa 9 na antas ang nailigtas. Qian Zhao. O sa harap ng AE, ang mga tao mula sa buong mundo ay nanonood ng live na broadcast. Ng lahat. Lahat natigilan. Natulala ang ekspresyon niya, natigilan ang ekspresyon niya, at natulala ang ulo. Ganap na hindi tumutugon. Hindi lang nila maintindihan. Bakit ang alien invader na may taas na 8,000 metro
Na may mabangis na apoy at hindi mapigilan, na nagbibigay sa buong mundo ng isang pakiramdam ng krisis sa katapusan ng mundo. Ilang kislap ng mata. Nadurog siya hanggang sa mamatay ng isang malaking kamay na nahulog mula sa langit. Ang buong proseso ay kasing simple at random na gaya ng pagbaril ng isang normal na tao sa isang pesky na lamok hanggang sa mamatay. Nakuha. Kinurot lang hanggang mamatay. Ano ba ang nangyayari? Pagpapakita ng Diyos? Dumating na si Allah? O bumaba ang Jade? Emperor para sa isang pribadong pagbisita. Nahihilo ang ulo ng lahat at nagsimula pa silang magduda sa pagiging totoo ng lahat ng naranasan nila mula simula hanggang wakas. Sigurado ka bang hindi ka nananaginip? Nag-aalinlangan ang mga nanonood ng ngaysi. Sigurado ka bang hindi ito pelikula? Masyadong abrupt at dramatic. Para baligtarin ang harap at likod. Sa sandaling ito, isang hindi mapapantayang malaking banal. Nakatawan ang lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat. Ang walang katulad na malaking banal na katawan na ito ay biglang lumitaw sa harap ng lahat sa isang hakbang sa itaas ng lungsod. Ang kanyang katawan ay napakalaki na imposibleng makita ang kanyang buong mukha kahit kalahati nito. Hindi ko alam kung ilang metro ang taas. Nakakasilaw ang buong katawan na parabang gawa sa mga kristal na brilyante at natatakpan ito ng 4 na kulay na mga laso ng streamer na sinusundan ng mga bituin sa buong katawan. Napuno ng isang malakas na mythological na kapaligiran. Nang lumitaw ang banal na katawan na ito sa ibabaw ng lungsod. Maging ang mga tao sa eksena o ang mga nakatayo sa harap ng screen ng AC, maraming tao ang hindi namamalayan na umatras ng ilang hakbang at bumagsak sa lupa. Ang mga may pananampalataya ay lumuhod pa nga ng diretsyo sa lupa at patuloy na nagsasabi, nilikha ng Diyos ang mundo, at nilikha ng Diyos ang mundo. Maging si Lin Zhenyu at ang 2 o higit pang 9th level martial sense nakakaligtas pa lang ay mukhang matamlay, pinipigilan ang paghinga, at naramdaman ang pamimilit ng langit na bumabagsak sa kanila. Ang hindi maipaliwanag na banal na katawan sa harap niya ay direktang sinira ang kanilang kaalaman sa martial arts. Kahit na tulad ng mga ordinaryong tao, ang kaunting pagdududa ay umusbong sa aking puso, may Diyos nga ba sa mundong ito? Boom and rumble. Ang kalangitan sa itaas ng ulo ay nakahiwalay, at isang ulo na maihahambing sa isang bundok ay nakausli mula sa langit. Hindi mailarawan ng mga salita ang perpektong anyo ng ulong ito. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagniningas na araw. At may 3 paa na gintong uwak na lumilipad sa araw. Nang ang mga ginintuang mata ng Golden Crow ay tumingin sa ibaba, ang katawan ng lahat ay nagyelo. Ang kanilang paghinga at tibok ng puso ay tila natigil. At isang hindi pa nagagawang pagkabigla at sindak ang napuno sa kanilang mga katawan, at maging ang kanilang mga kaluluwa ay nanginig. Pagharap sa Diyos ngunit gayon. Ngunit mayroon ding ilang mga tao na may bakas ng pagkalito sa kanilang mga mukha. At pagdududa sa kanilang mga mata. Parang medyo pamilyar ang itsura nitong Diyosa. Sa oras na ito, mabilis na lumiit ang katawan ni Shenwei. Sa ilang paghina, hindi niya alam ang laki ng 10,000 metro. At nabawasan ito sa 1,000,000 metro. Pagkatapos ay ilang kilometro. Kapag lumiliit sa halos 2 kilometro. Si Lin Zhenyu na pinakamalapit at higit sa isang dosenang 9th level martial sense, ay biglang nanlaki ang kanilang mga mata nang may di paniniwala sa kanilang mga mukha. Lulord Lu. Huafu Community, Bae City, sa sala ng Lujia Villa. Ang pamilyang Ludahay, na nakaupo sa harap ng ay sabay-sabay na tumayo mula sa sofa. Itinuro ni Lu Qinghe ang screen ng at sinabi kay Ludahay at sa kanyang asawa na may pagtataka. Tatay, nanay. Ito ba ang aking kapatid? Sina Ludahay at Zheng Yufen ay parehong nakatitig kay Zhang Junwei sa screen ng na may pamilyar na mukha na parang Diyos. Natigilan ang ekspresyon at saglit, hindi matukoy kung ito ba ang tunay na anak na pinalaki nila sa loob ng mahigit 20 taon. Pareho. Sa isang tiyak na kampo ng militar sa Eastern Military Region, isang kabataang lalaki na may maitim na balat ang nakatitig din. Sa screen, Lu Luosheng, isang conference hall ng 7th Sacred Wu University sa Kyoto. Mayroong 7 estudyante at guro sa kolehiyo. Ang mga ekspresyon ng mukha ay naayos lahat. Si Lindsay, na isa ng sophomore at may lugar sa senior list,
Ay bumuka ang kanyang bibig sa laki ng sandbag, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Kapatid na santo. Marami pa ring lugar. Maraming tao na pamilyar kay Lu Sheng, Bebi. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga tulya ay nagyelo. Iniisip ko kung maling tao ba ang nakikita ko o kung naghahalusinate ako. Sa eksena, excited na silang binati ni Lin Zhengyu at ng iba pa. Lord Lu, ikaw si Jinju. Ibinaba ni Lu Sheng ang katawan ng Dharma. Sa isang angkop na taas, na inaalala pa rin ang kanyang napagtanto nang siya ay kumuha ng shot. Dahan-dahang tumango. Medyo late ako, sorry sa lahat. Nagbibiro si Master Lu. Si Lin Zhengyu at ang iba pa ay mukhang magalang na may malalim na paggalang kay Lu Sheng sa kanilang mga mukha at mata. Sa aking puso, ang mga alon ay magulong at ang mga alon ay tumataas. Maaari bang pumatay ng 10 si Jinju? At ito ay kasing dali ng pagkurot ng lamok gamit ang kanyang kamay. Ang Faxiang ay 10,000 metro ang taas. This Nima. It's too outrageous. O mga tao. Sobrang taas pala ng martial arts upper limit ng celestial star nila. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Lin Zhengyu at ng iba pa na isaalang-alang kung ito ba ay masyadong nagmamadali para sa kanilang mga tagumpay bilang isang ikasyam na antas ng martial saint. Tila ito ay ganap na naiba mula sa ikasyam na antas ng Lu Sheng. Isang huwad na martial sage sa ikasyam na antas, ang batas ay libu-libong metro, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay naiipit ng kamay, lumilipad sa lupa, nagpapalipat-lipat ng mga bundok upang punan ang dagat. At matatawag na Diyos ng mundo. Ang tunay na ikasyam na antas ng martial sage. Ang Dharma ay 1,0,0,000 metro ang taas, ang mga mata ay naglalaman ng mga gintong uwak, ang katawan ng mitolohiya. Ang ulo ay wala sa kapaligiran, ang pagpatay sa ika-10 antas ay parang pagpatay ng manok. Sa ilog na ito, wala talaga ito sa ilog. Sa pag-uusap ni Lu Sheng at Lin Zhengyu at iba pa, nakilala ng ilang senior generals sa hukbo ang hitsura ni Lu Sheng. Matapos ang isang maikling panahon ng katamaran, ito ay naging isang hindi maipaliwanag na malaking paghanga at kaguluhan at sinabi ng malakas na may nanginginig na boses, Diyos ng digmaan, ito ang Diyos ng digmaan ng aming departamento ng militar. Iniligtas tayo ng Diyos ng digmaan. Ang tinig na ito ay gumising sa taong nasa panaginip tulad ng isang salita. Hindi mabilang na mga tao ang nagising mula sa kanilang kalituhan at pagdududa. Diyos ng digmaan. Ang Diyos na bumaba mula sa langit upang patayin ang mga dayuhang mananakop sa harap niya ay naging maalamat na bagong martial god ng Dragon Kingdom. Nagkagulo ang hindi mabilang na mga tao. Pagkatapos ay dumating ang parang pagsabog ng kaguluhan, saya, siklab ng galit. Ang paglitaw ng ika-4 na martial saint level powerhouse sa Dragon Kingdom ay ang balita na matagal nang kumalat. Sinasabing ang Diyos ng militar na ito ay makapangyarihan at hindi pa nagagawa na nahihigitan ang lahat ng mga santo. Mayroon ding martial arts body refining technique na ganap na-promote sa Dragon Kingdom na mula sa mga kamay ng Diyos ng militar. Ang malakas na epekto sa pagpapadalisay ng katawan ng War God's body refinement technique ay nagdulot ng hindi mabilang na mga tao na magkaroon ng halos panatikong paghanga para sa War God na ito. Kahit na nalampasan ang extreme martial arts saint na pinabanal sa loob ng maraming taon, nalampasan ang martial arts saint, ang Minyu martial arts saint. Masasabing ang 4th martial holy army god ay matagal nang nagtatag ng mataas na prestihyo at moralidad sa mga tao. Ngunit ang pagkakakilanlan ng Diyos ng militar ay palaging isang misteryo sa pangkalahatang publiko. Maliban sa napakaliit na bilang ng mga taong nakakaalam ng kanyang anyo, marami ang hindi alam kung siya ay lalaki o babae. Noong nakaraan, maraming mga santo ng martial arts sa buong mundo ang nakipaglaban sa mga masasamang halberds. At maraming mga tao ang nag-isip na ang mga Diyos ng digmaan ay kasama nila at sila ay natalo at nahuli noon pa man. Ngayon lang nalaman. Ito pala na ang Diyos na may taas na 10,000 metro ay ang maalamat na Diyos ng militar. Siya ang nagpabago ng tubig at nagligtas sa lahat. Boom! Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang sumabog at sila ay nasasabik na hindi nila mapigilan ang kanilang sarili.
Ang mga reporter ng balita sa eksena ay pawang parang dugo ng manok. At marubdob silang nag-broadcast sa kamera. Walang mag-akalang ang kataas-taasang Diyos na bumaba mula sa langit ay ang pang-apat na martial Holy Army God ng ating Dragon Kingdom. Ang matagal ng misteryo ay sa wakas ay nalutas na at ang pagkakakilanlan ng Diyos ng militar ay nahayag na tulad ng inaasahan ng kataas-taasang powerhouse na maaaring lumikha ng martial arts body refinement technique, ngayon ay nakatakdang maging isang araw na ang buong matatandaan ng Azure Star at sa harap ng Ngi. Ang mga nakakilala sa pagkakakilanlan ni Lu Sheng noon. Sa oras na ito ay mas boom sa ulo at nahulog ito sa isang estado ng downtime. Si Lu Sheng ang Diyos ng digmaan. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang mga taong ito ay may higit pa o mas kaunti. Mga taong nagkaroon ng intersection sa Lu Sheng, ito ay hindi maisip.